Kumusta po ang lahat sa kanila pong ginawa sa buong maghapon, mga paghahanap buhay natin, mga nag-aaral. Kumusta po ang ating pong kalakasang physical. Hindi kong muling purihin ang Diyos sa gabi nito na ating pong gawain. At minsan pa po, sa ating pong pagpupuri, ay tayo po muna ay magpalinis sa kanyang harapan. Tayo po ay magbigay ng mga papuring awitin sa kanya pong harapan. Kaya po muna ay sunod pong manalangin. Yes, Lord God, salamat po ni Lord sa gabi nito, sa patuloy niyo po pagkilos, pagsama sa amin. Lord, we pray, Panginoon, sa inyong gawain po ito. Nawa ay kailangan po yung may taas sa aming lahat, Panginoon. And Lord God, sa ating muli, Lord, na mga gaganap, Panginoon, bigay niyo po kami ng karunungan, ng kaalaman, pinagmumula sa iyo, Lord, sa aming pong speaker, Panginoon. Give him, Panginoon, strength and wisdom, Panginoon, na kanya pong kailangan. Maging Lord, sa buong praise team, Panginoon, nawa ay amin pong mailig, Panginoon, ang church, Panginoon, sa isang tunay na pagsama, Panginoon. Purihin ka, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin pa natin, my heart's desire, Lord. For the Lord is my tower. Hallelujah.
ng be still. Patuloy ka din mananatili, Panginoon, sa inyong presensya, Lord. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming pong pangalanaan ng Lord. Pag-inihan po sa aming Lord God. Thank you po, Panginoon, isa po magandang privilege, Panginoon, to worship you, Panginoon, sa kabila na aming po mga nagdadaan, Panginoon. Panginoon, Lord God, na kayo pinipagpanghawakan ang aming buhay sa lahat ng bahagi ng buhay namin, Panginoon. Tuloy kang may taas, ang Panginoon, Lord God. Minsan pa po, when the oceans rise, when the oceans rise
presence thunderstorm, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the land, and I will be still of you. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the land, and I will be still of you, our God. And I will be still of you, our God. And I will be still of you, our God. To God be the glory, in His name we pray. Amen. Salamat po. Ayan, mga kapunan po ang lahat. Muli po sa magandang gabi sa ating mga. Amen. So, yun po, sa tinamang pong testimony, at tinamang po, sige, brother, ikaw muna hinga. Ikaw muna. Ayan. Sana sa ating testimony, na pong pakinggan yung pong ginawa ng Diyos sa buhay niya. At kay Brother Jack, purihin po ang Diyos sa ating buhay. Kaya magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga binigay niya na araw sa akin, and also pag-iingat, at pinapasalamat yung Panginoon dahil sa pag-iingat sa akin at sa pamilya namin sa paniparaan ng sumama po ako sa Catanduanes dito dahil po yung pag-iingat ko doon pag-guide sa amin ni Lord, pinapasalamat ko, nakauwi po kami na maayos, and also pinapasalamat ko ang Panginoon dahil pinaprovide na lahat ng pangailangan. And to God be the glory. Ayan, salamat po kay Kuya Jack. Yes, naman po God's message. Ito may nakahanda na po, mga kapatid. Kung mga Bible po natin, yung mga puso at yung mga mensahe, natin pong purihin ng Diyos sa kanya pong buhay. At po yung chairman, Brother Ray Acosta. To God be the glory. Magandang gabi po sa ating lahat. Sige po, kung kayo ay may Bible, pakibuksan niyo po sa aklat ng Marcos, chapter 10, verse 2 to 16. Sige po, aking babasahin. Kayo tumayo para sa pagkalang magbasa ng aking masa. May mga Pariseo lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautosan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moses? Sumagot naman sila, pinahintulot ng Moses na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan at ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Sumbalit sa pasimula pa, nang likhayan ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang lalaki at babae. Dahil dito, iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, nagsama sila ng kanyang asawa. At sila ay nagiging isa, kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag pag-iwalay ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ay nagtanong kay Jesus tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinong lalaking humiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangano niya.
At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa, asawa ng iba ay nangangalunya rin. Verse 13, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hininging ipatong niya ang mga ito ang kanilang mga kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita niya ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat ang mga katulad nila maghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi napabilang sa mga pinagharian niya. At ginanong ni Jesus ang mga bata at ginanong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Kaya manalangin sa Lord. Lord, maraming salamat sa gabi ko sa pagbasa ng iyong mga salita. At ito'y Panginoon namin aking i-message sa gabi nito at may punong magnawan. Kami ito, Panginoon naway, ikaw ang makita sa kanilang hindi ang Panginoon. Ang iyong presensya, Panginoon, sa kami nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, ito po ang aklat ng Marcos na aking minasa at pinamagatan ko po ito ang Kristiyanong pamilya. Ang Kristyanismo ay nakadisinyong maging sa panampalataya ng pamilya sa pamayanan, hindi pa sariling riyon lamang sa pagitan ng isang tao at ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinalalakas ng mga apostol ang Kristiyanong tahanan. Dahil sa loob ng sambayan, umuunlad ang pananampalatayang Kristiyano. Ang pananampalataya ay pamilya. Pagmasdan ang sinabi ni Pablo sa Gawa, chapter 16, verse 31, sumampalataya ka at maliligtas ka, ikaw at iyong sambahayan. Gayon din sa mga sulat niya sa Episo, Colosas, at sa iba pa tungkol sa ugnayan sa loob ng pamilya. Nagpapakita ng pananampalataya. Laging nababasa sa mga sulat na ito ang gabay sa mga mag-asawa, tamang pagpalaki sa mga anak. Ang Diyos nagtakda na sa pamilya bilang pundasyon ng pamayanan. Ito rin ang lakas ng pananampalatayang Kristiyano. Kapag ang pamilya ay nagsimula ng kawatak-watak, ang lipunan ay nagiging mahina. At ang balyo ng mga tao ay nawawalang halaga. At ang simbahan ay nawawala ng miyembro. Ang matatag na pamilya nagpapalakas ng lipunan at nagpapatibay sa simbahan. Ang mainang ugnayan sa pamilya ay kalimitan pinapasok ng kasalanan, mga bisyo at awayan. Ano nga ba ang sinasabi ng Marcos tungkol dito? Ang matatag na samahan ng mag-asawa. Nalagpa nung sinabi nung kami na kasal ng sabi ng Kuya, nangako kayo sa isa't isa, tigil sa hirap at ginawa magmahalan kayo. So pagkalipas ng mga bilang mag-asawa, nakita ko na marami na mga nangyari sa buhay namin na worst experiences sa buhay na dapat namin mapagtagumpayan. Na-realize ko na yung kalakasan, ability, siya lang sa akin. Ang tanong kay Jesus ng mga Pariseo ay kung pinapayagan ng batas ang paghiwalay sa pagitan ng mag-asawa. Ang sagot ng Panginoon ay pagpalinaw sa layunin ng Diyos na manatili ang ugnayan ng mag-asawa habang sila ay nabubuhay. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo, may mag-asawa na nag-iwalay. Ang sagot ng Panginoon sa kanilang tanong ay maaaring ipinaliwanag sa ganitong paraan. Oo, maaari ang nag-iwalay ayon sa batas ng limang tipan. Ngunit hindi masaya ang Diyos kapag ito ay nangyari. Dahil mangyayari ang pag-iwalay dahil sa kalooban ito ng Diyos. Kundi bunga ito ng katigasan ng ulo ng parehong asawa.
Ang layunin ng Diyos, nais niya manatili ang samahan ng mag-asawa kahit na anong mangyari. Upang matupad ito, mahalaga ang mga sumusunod. Number 1, gawin ang panghabang buhay ng commitment. Ang pag-ibig ng mag-asawa sa isa't isa sa harapan ng Diyos. Kabayaan mamagitan palagi ang Diyos sa dalawa. Manatiling magkakaisa ang mag-asawa sa pagharap sa mga pagsubok. Pangatlo, kailangan manatiling matatag sa pananampalataya sa Diyos ang mag-asawa at kung sakaling maging mahina ang isa, manatiling malakas ang isa at hindi babagsak ang kabuuan ng pamilya. Sa ganitong paraan, kung sakaling magkamali o magkasala ang isa dahil sa matatag na pananampalataya, ang pagpatawad at pagtanggap sa posibleng mangyayari ay manatiling matibay ang pamilya. Pangalawa, paraan ang matatag na pamilya at ang tamang pag-ubog sa mga anak sa pananampalataya. Unang, pabayaan lumapit ang mga bata sa Panginoon. Sila ay basbasan ng maranasan nila ang yakap ng Panginoon. Maraming bata ang nag-isip na wala nang nagmamahal sa kanila. Walang perpektong magulang. O kaya may mga bata ang nag-aakala hindi sila mahal ng kanilang magulang. May mga magulang na nagkukulang naman talaga sa kanilang mga anak. Ngunit, ang susi dito ay ang pag-ibig ng Diyos bilang lakas ng isang bata sa paglaban sa pagsubok. Dahil kapag naranasan ng isang bata ang pag-ibig ng Diyos, makakaya niyang labanan ang mga pagsubok sa buhay kasama ang Diyos. Pangalawa, ituro ng pamananampalataya sa bata habang sila ay nasa murang edad pa. Ituro sa bata ang dapat niyang malaman upang sa kanilang pagtanda, hindi nila ito makalimutan. Ang regular na pagsasanay sa pananampalataya ay lugar mahalaga sa pag-ubog ng isang bata at makadiyos ng buhay. Ito ay dapat na sinasadya. Ibig sabihin, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng teaching, by example, pagiging modelo ng magulang sa kanilang mga anak. To teaching by giving regular instruction, patuloy na magbigay ng paalala sa mga anak. So, teaching is by association. Isama ang mga bata sa iglesia at magkaroon ng mabuting kaibigan upang mahubog sila kasama ng ibang bata sa pananampalataya. Ang Sunday School, Children's Choir, ang fellowship, ang mabisang paraan upang matuto sa Diyos ang mga bata. Na sa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating pamilya. Lagi natin idalangin ang ating mga desisyon na may malaking epekto sa relasyon bilang mag-asawa at sa buhay ng ating mga anak. Tandaan, mahal ng Diyos ang pamilya. Ingatan po natin ito at baka mahalin. Magandang gabi sa atin na ito na lang po. At tayo may manalangin. Lord, maraming salamat Panginoon sa gabing ito sa iyong mga mensahe na aking na-deliver Panginoon. Naway Panginoon, patnubayan mo ang bawat isa ng mga pamilya dito sa amin Panginoon sa iyan ng talaga. Magbingan naman Panginoon ng mga pagsubok na dumating sa bawat isa. Alam namin Lord na nasa kanilang ang kalagitnaan. At ito'y Panginoon, lalo pang magpatatag sa kanilang mga pagsasabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hello, ayan. Salamat po sa ating pong malasahing narinig. Yung nilabot diba na bilang isang church na dapat nga po ay tayo po ay we belong as one family na yun nga po yung pong love ko talaga sa ito pong mga sa mga family yung po na pong ma-share po natin yung pong love and concern sa ito pong kapwa po natin church members. Amen. Sige po, and then sa ito pong tagalikom ng handog ito ay ito po ni Brother Michael Mendoza.
pray po natin yung Panginoon, maraming salamat po sa gabi nito, Panginoon, sa aming pagkakadipon-dipon, Panginoon, nandito po dahil sa bahay sa Panginoon, gusto mo po ito, Panginoon, ito sa kanila, Panginoon, sino mo mga hindi napagbigay, Panginoon, huwag mo nandiyan po birthday ang kanilang nararanasan, Panginoon, tulungan po silang pagtagumpayan po ito, Panginoon. Amen. Okay, announcements. Para po ba tayo na? Parang po yung bagising po. Huwag tayong laas lang po ng ating pong boses. Announcements pa. Isa pa. I have San Isidro worship service every Sunday at 2 p.m. Ito po sa linggo, June 8, speaker, syempre, wala pong iba. Pastor Duray. Sa pong presider, Sister Mary Joy Tocayro. Opening prayer, Sister Patricia La Fortesa. Worship leader, Sister Jasmine. Touch and offering encouragement, Brother John First, Asher, Brother Albert, and sa pong flower sponsor, Brother Reyna and Sister May Lozana. Midweek, June 12, speaker, Sister Mary Joy. Worship leader, Sister Cristita. Testimony, Sister Arnie. Asher, Sister Roda Mendoza. Next po sa ITA, mission po natin ito po ay ginaganap tuwing Sabado po at 8 a.m. So meron po tayong Kids Saturday class at din nakabukot din po yung pong sa adult worship service. Next po natin yan, be a blessing to the next generation. We are looking for generous sponsor to support our growing kids ministry. So ito nga po yung po sa ating pong CE, yung kanila po sponsor na nawa nga po ay, ito po ay na yung po ating po mga kami maibigay para sa po mga gawain, mga lagpit po natin, sponsorship, mga gamit po sa mga bata, mga clothes, yung po kailangan po nila. Kunin po ang Diyos sa buhay po natin. Dito nga din po sa ating pong dawn wash po sa dating pong Sabado, June 7 at 5 a.m. So meron po tayong gawain pa ng dawn wash. Pero po sa ating pong YWAP po natin, District 1, sa ating lead po natin, Sister Jasmine. Yung kanila pong tema ay Start Strong Back to School with a Purpose. Yung date po nila is June 12. So meaning, ito nga po ay holiday, wala itong pasok. So hoping lahat kayo ay pupunta. Amen? Kuya Michael, Patricia, Albert, lahat kayo ay pupunta dapat. Kung kailangan nilang sponsorship, magsabi lang po kayo. Then sa pong RSP, ito po ay Thursday po. Ito yung date po is, yung kanyang time po is 2:30 p.m. Ayun po. Purihin po ano sa itong mga gawain po natin. Then sige po, natin pong closing song. Ito yung muli magsitayo. Natin pong mawitin po minsan pa yung For God, So Loved the World. Salamat po sa bawat isa na nakadalo sa ating midweek service.
Salamat po, Panginoon, sa inyo pong paalala sa amin tungkol sa kahalagahan ng pamilya sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Salamat po sa mga kapatid, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa inyo, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng hindi po maganda ang panahon, Panginoon. Lord, marami pong salamat at sa amin pong pagtatapos ay binabalik po namin sa inyo ang papuri at ang pasasalamat at mamaya sa amin pong pag-uwi sa aming mga tahanan. Patuloy namin maranasan ang inyong pong pag-iingat at ganun din, Panginoon, ang inyong biyaya sa amin, Panginoon, sa amin pong pamamahinga sa galing ito. Salamat po at patuloy niyo kaming samahan maging po sa amin pong pananalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.